Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning. Beautiful day. It's a beautiful day. Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dara sa imo abyan. It's the first week of December. Una nga Wednesday. Kita sa tunga-tunga sang una nga simana. Basta ka subong nga Wednesday morning. Nakapamahaw na. Mayo lang dara nga pagpamahaw samtang kami ang background ninyo. Hello Brother Jacob, kumusta ka dara? Happy listening dara sa Thailand, Japon. Pamati si Brother Jacob. Feedback lang dari Brother Jacob. Message lang dara sa chat box naton sa comment section. Earlier man kagina sa balitaan naton, joining us si Brother Jake Nixon, upod kay John D. Sa dara sa Jensen John D. Hello man kay Tita Ninang Nurse, Tito Ninong Doy, Navales Combatier Family, na mati man kagina sa bagong araw via 702 DZAS. Sa Shepherd's Call naman, nag-tune in dra si Sis Eva. Hello sa Apostol kag Trono Family. Message lang diri sa aton programa basi may luyag katamyawon nagasaulog ayan sang kaadlawan today or wedding anniversary. Message kami sa 0975548493 kag 0963180149. Shout out man sa aton mga kabiyanan dira sa Banwasang Surala. Kahapon nara kami dira nagpa-press con si Mayor Pablo Matinong para sa ilang Christmas
Festival. Lawagon ko karon kung anong mga aktibidades nga inyo nga pakaabangan dira sa Banwasang Surala kay nag-umpisa na gid ang ila Christmas Festival. Kagina may interfaith nga service, no? And then karon sa hapon ang opening program o karon sa gabi, no, ang pailaw dira, no, sa may municipal grounds. Kaya abangan ninyo na karon alas 7 sang gabi. Pasugaan na dira ang mga structure with the theme Christmas Around the World. Wow. Yan. So abangan dira sa Banwasang Surala, makulay gid, no, ang kapaskuhan sa Christmas capital of the South. Karon sa aton action line lawagon ko tong mga aktibidades nga pwede ninyo saksihan sa Banwasang Surala. But before that, arianay ang aton nga pabalon. Pabalon sa oras na Pilipinas. Para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Hebrews 11:27. Hebrews 11:27. It was by faith that Moses left Egypt and was not afraid of the king's anger. Moses continued strong as if he could see the God that no one can see. Basahon taman ini sa Hiligaynon. Siling diri sa Hebreo 11:27. Kag tungod sa pagtuo, naghalin si Moises sa Ehipto nga wala nahadlok nga maakig ang hari sa iya. Bisan mabudlay ang iya naagihan, ginantos niya ini kag wala gid siya nagbalik. Tungod kay daw nakita niya ang hindi makita nga Dios. May strong belief sa kultura nga naka-impluwensya sa aton nga nagasiling, if it feels good, do it. Kag naka-impluwensya ini sa kada isa, whether we want it to or not. Kung panugutan mo lang ang kaugalingon mo nga i-manipulate sang imo nga moods, you will live life according to your feelings. But God wants you to live a different kind of life. Luyag sang Ginoo that we live a life of faith, hindi na base sa mga moods or feelings. The truth is, we don't always feel like doing the right thing, di ba? But God can give you the kind of faith that persists above feelings. Kung maglantaw ka lang sa palibot, you will see that successful people do things they don't always feel like doing. They do things that other people are not willing to do. Ama na nga nangin successful sila. Hindi ka pwede mangin Olympic athlete unless you spend the extra hours training. Perti na nga disiplina ang ginahimo nila, no? You can't be a master musician unless you spend many hours nga naga-practice, no? Hindi ka mangin maayo sa imo nga field kung wala ka naga-spend sang extra time, no, para nga magsagad ka pagidira. The same principle is true for being a mature, godly Christian. Kung luyag mo nga ma-deepen ang imo relationship sa Ginoo, you have to spend more time with Him. Even when you don't feel like it. Ay daw, wala man ko gana subong mabasa Bible. So, natamad man ako, no? Pero even if, no? May kilala ka ba lang ang mga tao who really enjoy their time with God? Nga
nga na-enjoy nila ang time nila with God, that's because they persisted in spending time with Him, even when they didn't feel like it. Faith and persistence go hand in hand, pares ginaya. Faith means you don't give up even when you're tired. Faith means you just won't quit. When you live in faith, nagiging persistent ikaw. Si Moses, isa ka ehemplo sang kinabuhi nga makita naton nga example sang faithful persistence. Hambal sa aton verse, it was by faith that Moses left Egypt and was not afraid of the king's anger. Moses continued strong as if he could see the God that no one can see. Na realisar ni Moses ang ini nga importante nga kamatuoran. You can only accomplish the impossible when you see the invisible. Liwaton ko, you can only accomplish the impossible when you see the invisible. Tagaan ka sang Ginoo sang kusog para mag-persevere. Tagaan niya ka sang power to keep working on the marriage that seems hopeless. Although nawadaan ka na da sang paglaom sa relasyon mo sa imong bana kun asawa, God will give you the power to keep working on that marriage. He will give you the power to pick up yourself up when you have fallen. He will give you the power to keep going kung ara ka na sa edge of bankruptcy. He will give you the power to keep your convictions kung may mga pressure na mag-give in. The key to faith is being persistent. God's power to keep going is always there for you. Tandaan mo, no? Available gid sa aton nga tumuluo dira kay Kristo ang power nga ina. Just keep your eyes on God, not on your problem. Amo nang aton nga pabalon subong nga Wednesday. Oras na, Pilipinas! Siyete minutos makaligad ang alas 8 sang aga. Dayon kita diri sa aton iyang programa sa Oras na Pilipinas. Shout out liwat kay Tita Ninang Nurse, nakapamahaw na Tita Ninang. Yan, sa inyo dira ni Tito Ninong Doy. Mayo lang pagpamati diri sa aton programa. Mga public service announcement pagdaantaan ay ligwa sa aton action line ilong ni Miga Jen. Action! Line! Ang CF South Cotabato 2 miara sang hiwaton nga Christmas party classes magsugod December 1 to 17, 2025. Kaga kaangot sini, ginaawhag kamo nga mag-sponsor a class of kids for 500 pesos. Para mabuligan nga ma-evangelize ang 8,000 ka mga kabataan sa nagkalain-lain nga mga public school diri sa South Cotabato. Nagabaton man sila sang mga hampanganan, bayo, kag mga libro para sa mga bata. Pwede nyo i-drop
op dira sa CF Office 4065 Lower Aurora Street, Zone 1, City of Coronadal. Kaga, para sa dugang man nga impormasyon, pwede nyo i-contact si Teacher I sa 0968-30-63840. Action. Line. Ang City Government sang Coronadal sa idalom sang City Sports Development Division may ara sang first bagong Coronadal Mindanao-wide Invitational Futsal Tournament sa December 6 to 7, 7 a.m. sa Barangay Morales Gym. Ang category under 15 boys and girls and under 17 boys and girls. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang 0960-15-48891. Action. Line. Para sa tanan nga tag-iya sang motorsiklo diri sa Rion 12, ginapahibalo sang LTO Region 12 nga may ara sang bag-o nga sistema para sa pagpanagtag sang plaka. Para sa mga motorsiklo nga nakarehistro halin 2014 tubtob 2017, pwede nyo i-claim sa tanan nga LTO Region 12 District kag Extension Offices. Ang mga plaka sakop sa tuig 2018 tubtob 2021, Enero tubtob Marso, pwede nyo i-claim dira sa LTO 12 Regional Office, New Registration Unit, Coronadal City. Para sa Moving Forward program na sakop sa tuig 2021 from April to December 2022 until subong, pwede ka mo makig-angot or magbisita sa inyong motorcycle dealers kung sa diin ninyo ginbakal ang inyong motorsiklo para sa detalye sang pagkuha sang inyong plaka. Kaginalay gayan ang tanan nga dalon ang original nga copy sang OR or official receipt kag certificate of registration o CR sang inyong motorsiklo para magkuha sang plaka. Action. Line. Ang Plug-in Ministry Coronadal may ara sang hiwaton nga Plug-in Outreach Program kag Medical Mission 2025 sa sitio Colonbong, Lake Cebu South, Cotabato sa December 13, 2025 kag ang benepisyaryo yara sa 200 plus kapamilya. May ara sang free check-up, gift giving, free medicine, kag grocery packs. Kaya kung ikaw may ara dira sang mga bayo nga pwede pa magamit, pwede mo man i-share diri sa nasambit nga outreach program. Para sa donation, pwede ka mo mag-text or mag-call sa 0917-624-2683. Kag pangitaa si Pastor Dominic Martin, ang outreach coordinator. Action. Line. Ang city government sang Coronadal may ara sang himuon nga public consultation in line sa proposed schedule of market values of real properties diri sa syudad sa tuig 2026. In line ini siya sa compliance sang Section 15 of Republic Act number 12001 or ginatawag nga Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa December 17 to 18, 1 p.m. dira sa City Hall Lobby, New City Hall Building, Jensen Drive, Barangay Zone 3. Para mag-intra, pwede nyo man iskan ang QR code nga ara sa City Government of Coronadal FB page. Action. Line. Sa tanan nyo mga kabataan, ginaauhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sang Oktubre 20, tubtob Mayo 18, 2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bag-o nga botante 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat mangin aktibo sa ila registration kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa COMELEC office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento.
Action. Line. Ang city government sang Coronadal sa idalom sang Executive Order Number 76 Series of 2025 temporaryo nga siraduhon ang dalan partikular dira sa Alunan Avenue at tubangan sang provincial capital. Magsugod December 1 to 16 in line sa celebration sang Provincial Government of South Cotabato Christmas Food Bazaar. Ang oras halin alas 2 sang hapon tubtub 12 midnight. Action. Line. Ang provincial government sang South Cotabato miara sang public consultation in line sa proposed 2027 schedule of market values for real property tax sa December 17 to 18 from 9 a.m. to 12 noon dira sa PDC Hall, 3rd floor, left wing Finance Building, Capital Compound, Alunan Avenue, City of Coronadal. Action. Line. Action. Line. Madamo nga salamat Miga Jen sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga public service announcement angot sa calendar of activities sang Surala Christmas Festival 2025. Line. Karon sa alas 4 sang hapon dira sa festival main stage sa Rotonda mismo. Kaya hindi makaagi ka mo dira kay ginsirado na dira may rerouting subong mo dira sa Banwasang Surala. So sundan nyo lang ang signage. Okay, may signage kinda kung diin mag-agi, kung mag-agi ka mo dira sa Banwasang Surala. Expect ang rerouting, no? Alas 4 sang hapon karon maumpisa ang Zumba. Yun ang opening program nga pagalakipan sang Pastoral, lights on ceremony, sang light a structure, Action. fireworks display, kag may banda. Alas 7 sang gabi. Dira gyapon sa festival main stage nga ginbutang da sa Rotonda. Buwas sa gabi naman, ang sponsor is ang Holy Child Central Colleges Incorporated. Same venue lang, no, dala sa festival ground. Alas 6 naman mag-umpisa sa gabi. Then sa gym sang Surala, pagka December 5, miyara sa Queen of Smile, 6 p.m. Then sa festival ground is Cooperative Night, 6 p.m. So dungan na siya, may activity sa gym sa December 5, kag dira man sa festival ground. Then sa mga mahiligon sinio, sa December 6 may Tamiya Japan Mini Forward Competition. Alas 8 sang aga sa Surala Municipal Gym. Yan, lantawan nyo dira no, mga mini forward mga truck dira sang halin sa Japan. May competition dira. Yan sa gabi, B Angels Night naman ang sponsor, 6 p.m. Sa mag-intra sa fun run, December 7 ni. No? Smile Surala Christmas Fun Run, kag first MPMM Run for Mental Health, Healthy Workplace, and Drug-Free Surala. Sponsored ni Mayor Matinong. Alas 4 ni magsugod.
along National Highway. So sa mga may biyahe sa Kagahon sang December 7, mas tulo tempranoon yung gid kay mag-umpisa ang fun run alas 4 dara sa highway na magdalalagan ang mga mag-intra sa fun run. Sa gabi naman SC night 6 p.m. no, sa festival ground. December 8 alauna sang hapon may golden wedding sa Surala Municipal Gym. Magka alas 6 naman sang gabi sa gym ang Senior Citizens Ball samtang dito sa festival ground sa round ball sa tunga gid ang dara ang festival ground. The Voice of Surala, Songs of the Season, Elimination. Meron man sila sang ginatawag nga Super Hero Night. 6 p.m. December 9 sa Surala Municipal Gym. Then sa festival ground ang sponsor is ang Racing Champions Academy Incorporated. December 10 may movie night 6 p.m. sa festival ground. Ang Tourism Congress naman alas 8 sang aga sa Surala Municipal Gym December 11. Sa gabi ang DepEd naman ang in charge 6 p.m. sa festival ground. Sa mga gapangita trabaho may mega job fair on December 12 8 a.m. sa Surala Evacuation Center. Sa gabi naman ang mga employees sang LGU ang patigayon sang activities sa Surala Municipal Gym. LGU Employees Night ninyo 6 p.m. Samtang dira sa festival ground ang LINHS. Sa mga mahiligo naman sa sports, may push bike competition December 14 sa Ala Valley Drive 6 a.m. Then may boxing competition 6 p.m. sa Surala Evacuation Center. December 15, another Smile Movie Night, 6 p.m. sa Festival Ground. Para sa mga kabataan naman, pakatuan nyo ang mga kabataan ninyo sa Children's Christmas Festival, December 16, 8 a.m. Dara gyapon sa Festival Ground. Pagkagabi may movie night gyapon, 6 p.m. Ang Mutya ng Surala 2025 Grand Coronation Night will be on December 17, 7 p.m. sa Surala Municipal Gym. December 18, may Rescue Olympics sa SECIF, alas 8 sang aga. Then movie night naman 6 p.m. sa Festival Ground. Magpadayon man ang Rescue Olympics sa December 19. Mayara man ginatawag nga OFW Day sa December 19, alas 8 sang aga sa Surala Municipal Gym. Kag may basketball championship game, alas 6 naman sang gabi sa Municipal Gym. Sa mahiligo naman sa pickleball, may schedule sa December 20 sa Surala Evacuation Center, alas 8 sang aga. May Automoto Show 4 p.m. sa Tubang Sang Municipal Hall. May Regional Wide Hip Hop Competition 6 p.m. sa Surala Municipal Gym, December 20 ina. May marathon man sa National Highway on December 21, mag-umpisa alas 4 sang aga. Then mapadayon ang pickleball kag Automoto Show December 21. Then may sang Lights Camera Christmas, the musical dance drama inter-high school competition sa Surala Municipal Gym on December 22, alas 7 sang gabi. Samtang sa festival grounds will be a night of praise and worship. Are, maning nami, no? Alas 6 ang gabi, kadto kamo sa festival ground para sa night of praise and worship. December 22 ina. Then, December 23, may Regeneration Night. Nagyapon sa festival stage, 6 p.m. Then, sa
December 25, may shirt shop night, 6 p.m. in front sang Molengke. December 26, may flat track competition, 8 a.m. sa Surala Central Elementary School. Then, the Voice of Surala Grand Finals naman dira sa Festival Ground. Kag final judging, sang light a structure at 8 p.m. Indoro man sa December 27 sa Surala Central Elementary School. Then may schedule man nga isa ka gabi si Congressman Debu S. Tuan on December 27 o 4 p.m. Gapon sa festival main stage. Umpisa lang temprano, alas 4, no? Closing program will be on December 28. May drum and lyre competition, 6 p.m. Then may fireworks display. December 29, may aragyapon sang movie night at 6 p.m. Then December 30, of course, Rizal Day na ina. In front sang Municipal Hall may programa alas 8 sang aga. Sa mo to ang mga pipila sa mga naka-line up ng mga aktibidades sa bugos nga bulan sang Disyembre sa Christmas Capital of the South, ang Banwa sang Surala para sa ila Christmas Festival. Institutionalized na nila, no? May ordinansa na gina sila nga kada Disyembre, kada bulan sang Disyembre, may ara sila sang patigayon nga Christmas Festival. Ayan. Congratulations sa Banwa sang Surala, no? Sa padayon nila nga mga aktibidades nga naka-line up sa ila festivity. Sige, rin lang naman kita sa aton nga trivia time. Upod kay Pastor Alex. Ang aton nga trivia is about kay Mary. Mga karakter sa aton Christmas story. Yari si Pastor Alex, ang aton nga trivia man para sa aton nga trivia for today. Trivia for today. Good morning sa aton nga mga katrivia kag mga ka-ONP sa adlaw nga ini. Today is Wednesday, December 3, ang aton nga petsa. Padayonon naton ang aton nga trivia about Christmas characters. Okay. Very timely man ining mga trivia nga pareho sini sa panahon sang Kapaskwahan. Istoryahan ta naman ang isa ka character kag very important character ini, no, sa Christmas story. Kag amo ini si Maria, si Mary. Yan. Usually sa mga painting makita nato nung si Mary may ara sang daw bilog ba lang nga nagasiga sa iya ulo. May halo tawag nila. Pero ang matuod sini is ang biblical nga Mary is just a simple nang bata pa nga Hudyo nga babayi nga nagbag-o ang iya kabuhi sang ginpili sa sang Ginoo para sa isa ka pinaka-importante nga misyon, no, sa history sang katawhan. Okay, istorya naton ang background ni Mary, no. Ang Mary, which is Greek word ining Greek language, no, ining ngalan nga Mary, pero sa Hebrew ang iyang pangalan is Miriam. Isa siya sa mga pinaka-common gid nga pangalan sa mga Jewish nga mga babayi. So butsilingon pag magkadto ka sa ila lugar, damo Maria dito sa ila. Do pareho man sa Pilipino, no, nga usually mga Maria sang una ginasugpo, no, before sa pangalan sang isa ka babayi. Kag ang meaning sang Hebrew word nga Miriam is loved or desired child. Pwede man nga ang meaning niya is sorrow, no, or sakit. Kag nag-i-star siya sa isa ka gamay kaayo nga village nga ang pangalan is Nazareth. Siguro mga nag-i-star sini diri sa panahon nila mga 300 to 400 people lang. Di gamay lang gid na, no?
imagine ng ano bala ng gamay-gamay nga barangay nga kung sa diin nagakilalahay ang mga tao. Ang lugar sang Nazareth ng imol ni siya nga klase ka lugar, no. Mayabok kag hindi siya importante nga lugar sa ilang panahon sang una. Amo na nga dito sa John chapter 1 verse 46, siling sang isa ka disipulo nga, can anything good come out of Nazareth? Pero amo ini ang lugar nga ginpili sang Ginoo, kag ining batan-on nga babayi nga ang pangalan niya si Miriam or Mary. Teenager pa sa time nga ni si Mary, no? Kag madamong ang mga Bible scholars nagapati nga si Maria mga 14 to 16 years old lang sang nagpakita ang anghel sa iya. Sa Jewish culture, no, sa kultura nila, normal age ini para sa mga babayi nga ma-engage o makig-engage na, no? And remember nga ang engagement nila is 1 year nga mag-upod ang babae kag lalaki nga wala sang sexual contact. No, upod sila sa isa ka balay. Amo na yung Jewish system of betrothal, no. Mas madalom ina kay once nga engaged na ya ang lalaki kag babae sa kultura sa mga Hudyo, ang tawag sa ila is bana kag asawa. Ayan, so nagbisita ang anghel, no, kag ang ordinary nga kabuhi ni Mary na na disrupt, no, or nagkaroon sang dako nga pagbabago, no. In Luke chapter 1 verse 28, siling ni Gabriel, greetings favored one, the Lord is with you. Wala sang lain nga babae sa Biblia ang nakabaton sang amo sini nga klase sang greeting. Kag si Maria sang nabatian niya ini, na shock siya, no. Na-amaze gid siya kag na-shock kay para sa iya mabudlay batunon, budlay intindihon ang amo sa tong nga klase sang mensahe nga greeting, no. So mabasa nyo na sa Luke chapter 1, no. And then kung na-shock siya sa greeting, mas na-shock pa gid siya sa sunod nga mensahe nga siling sang anghel, magabusong siya kag magkaroon sang anak nga lalaki, pangalanan niya nga Jesus, kay manuluwa siya, no, kag siya anak sang Dios. O para sa isa ka batan-on nga babayi nang do ginbubuan ka bala sang sunod-sunod nga balita, no, nga amo na, no, nang mabatian mo na nang libog gid ulo mo. Kay hindi madali batunon ang amo sini nga klase sang balita, no, para sa isa ka batan-on nga Jewish nga babayi. Pero wala siya nakigbais dito sa anghel. Nagpamangkot lang siya nga paano ini matabo. Kay I am a virgin, no? Butsilingon ulay pa ako, ti paano ni matabo. But in spite, no, sang ginaisip bala ni Maria, kay bala mo sa ilang kultura, pag magbusong ang babayi nga ara pa lang siya sa engagement period, maakusara na siya nga unfaithful, kag sa ilang kultura ginabato ina, no, para mapatay, no, death by stoning. Kag siyempre kahuy-anan, no, kag misunderstanding, especially sa part ni Joseph nga iya nga nobyo. Pero siling niya in Luke chapter 1 verse 38, I am the handmaid of the Lord, no, I am the Lord's servant, may everything you have said come true, may it be done to me according to your word, siling sang isa pagid ka version. So nagapakita nga si Mary, isa ka babayi nga may kaisog. And at the same time, may ara siya sang pag-surrender sa pulong sang Ginoo, kag madalom ang iya nga pagtuo. O, bisan wala niya naintindihan kung ano ang magiging buwas damlag niya pagkatapos sang balita nga ini halin sa anghel, kinbaton niya. Okay, bala niya nga halin ato tanan sa Ginoo. Kag madalom ang spiritual foundation ni Mary. Paano naton ina mabalaan? Kay sang nagbisita siya kay Elizabeth, no, arya po ni sa Luke chapter 1, nagkanta si Mary, no. May ara siya isa ka kanta nga known worldwide, no, as the Magnificat in Luke chapter 1 verses 46 to 55. Diri mo makita nga madalom ang spirituality ni Mary, no. Alam niya ang scripture, no? Balaan niya ang pulong sang Ginoo. Kay ang iya nga kanta may mga idea kay mga phrases
no? Halin sa Salmo, tapos halin sa prayer ni Hannah in 1 Samuel chapter 2, kag sa mga gintagna sang propeta, ang mga pulong sa mga propeta. Subot silingon, kung sa aton panahon, palabas sagid si Mary sang ilang kasulatan, no? Sang Bible. Yan. So hindi lang siya isa ka simpleng babae, no? sa lugar sang Nazareth, but she was a young woman nga ang iya tagipusoon na puno gid sang pulong sang Ginoo. Ginapakita niya ni sa iya kanta, no? Kiti iya niya nga gin-compose. Nagadayaw si Mary sa Ginoo kay nga nakita sang Ginoo, ginatagaan sang Ginoo sang pansin ang mga tao nga mga humble. Ginalift up sang Ginoo ang mga tao nga kubos. And the Lord keeps His promises, no? But silingon, the Lord is faithful. Tapos nagapakita ang Ginoo sang kaluoy, kag ang Ginoo nagahigugma sa iya nga mga katawhan. So Mary has a very deep and profound theology, no? Kilala niya ang Ginoo according sa ginareveal sang ilang nga kasulatan. No? Balaan niya ang character sang Ginoo. Kag sa iya nga kanta makita mo that she is a woman of deep faith and strong foundation sa iya nga spiritual values. And then Mary as a mother, no, bilang nanay, nagbata si Mary nga malayo sa ilang nga balay, no? Dito siya nagbata sa Bethlehem, hindi sa Nazareth. Wala sang insaktong kwarto, no? Hindi kung sa ospital pa ni, hindi suite room. Dito lang siya sa isa ka lugar nga daw ilistaran na lang gani sa mga sapat, kay at that time wala na sang lugar, wala na sang kwarto dito sa mga inn, no? Kay wala sila sang hotel sang una. Ining mga kwarto nga ni daw guest room lang ni siya, no? Kay tungod gani nga nagkaroon sila sang census, kag kada isa magpuli gid sa ilang banwa. And David being from Bethlehem, no, because he is of the line of David, nagpuli sila dito sa Bethlehem. Perti kadamo tao dito. Puno na, fully book ang ilang mga ilistaran. Pero si Mary, no, bisan malayo siya sa Nazareth, sa Ilabalay, nagbata siya sa Bethlehem, ginbutang niya lang si Jesus dito sa pasungan. So makita natin ang iyang perseverance, ang humility ni Mary, even in the face of discomfort. Una niya pabayaan nga pagbata, no? And then, ginproteksyonan niya si Jesus sa katalagman, no? Sa danger. Sang gusto ni Herod nga pamatyon ang tanan nga mga bata, 2 years old and below, nag-upod gid siya kay Joseph, kag nagkadto sila sa Egypt, no? Isa ka foreign land. Bisan malayo ang biyahe, kag delikado, no? Wala baya sa mga UB Express ang una, wala sa mga bus, no? Masakay lang sila sa donkey, kag yaboko ng dalan. Pero si Mary, no, nagbatas gid, kag kinanglan nga safe gid si Jesus, no? Ang iya nga bata, kag siya bilang nanay. Kag sa kada estado sang kabuhi ni Jesus, ara gid si Mary dito, no? When Jesus was a baby, ara si Mary, sang 12 years old na siya, ara sila dito sa temple. And then, sang nagumpisa si Jesus sa iyang ministry, no? At the wedding in Cana, ara mangyapon si Mary. When the Lord was crucified on the cross, ara man si Mary. Kag in Acts chapter 1 verse 14, sang pagumpisa sang church age, no? Sang nagpangamuyo ng iglesia after the resurrection of the Lord, ara gihapon didto si Mary. No? So halin sa iya pagkabata, sa iya kamatayon, kag sa iya resurrection, ara gid si Mary. Ang isa sa pinakamasakit nga part sang kabuhi ni Mary is sang ara siya dito sa cross, no? In John chapter 19 verse 25. Yan. Nakita niya kung paano nga mag-suffer si Jesus kag napatay. No? Na-fulfill gid ang prophecy ni Simeon. No? A sword will pierce your own soul in Luke chapter 2 verse 35. Plangga gid ni Mary si Jesus, no? Kag masakit para si sa kananay nga makita niya ang iyang anak nga nagaantos kag mapatay, especially dito sa cross. Ayan.
So si Mary isa ka babae nga ginpakamayo sang Ginoo, pero hindi naton i-elevate si Mary nga she is a divine person. Okay, in Luke chapter 1 verse 47, ginakilala ni Mary ang Diyos nga iya nga manluluwas. So Mary recognized that she needs a savior. Gina-honor siya sang Biblia, sang pulong sang Ginoo, pero wala ginahambal sang Biblia nga Diyos iya si Mary, no? Or wala sang sala or someone nga i-worship naton. Pero manami kayo nga model sang pagtuo si Mary, no? Kay ginatudloan niya kita kung paano nga magsalig sa Ginoo, no? Kita naton sa iya kabuhi ba nga mag-yes sa mga plano sang Ginoo, and then to stay humble, and then to hold on to God's promises, and to worship even in difficult times, and obey even if it is very hard. Kag ginapakita man sa kabuhi ni Mary nga pwede pilion sang Ginoo bisan sino, no? Bisan ang batanon, ang mga hindi kilala, ang imol, ang mga ordinaryo nga tawo, pwede gamiton sang Ginoo. Mga simple nga mga tawo, pwede gamiton sang Ginoo. Okay? So amo na si Mary, no? And probably ang biblical nga Mary, no, ang Jewish nga Mary, ang iyang lingwahe is Aramaic, Hebrew, kag siyempre kay common ang Greek sa ila, ang common Greek language or the Koine Greek. Balaan man na ni Mary more or less. Kag biyahidor ni si Mary, no, madamo gid siya sa mga nabiyahian nga lugar sa iya nga kabuhi. Kag siya lang ang tao nga nakakita sang pagkabunag ni Kristo sa iya nga kamatayon kag ang ministry sang aton nga Ginoo after sang iya nga resurrection. Kag makita naton si Mary sa apat gid ka gospel, no? Sa apat ka gospel account sang apat ka writer, si Matthew, si Mark, si Luke kag si John, and even in the book of Acts. Okay? So ginatudloan kita ni Mary, no, nga Lord, hindi ko balaan kung ano ang future, pero nagasalig ako sa imo nga mga promesa. I trust you, I trust your heart, and I believe in you, and I obey you. Ayan, so muna nga aton nga trivia, no, about Mary, kag pasundan ta pagid ini sang mga trivia pagid naton about Christmas characters. Subong nga bulan sang Disyembre. Kag para sa Oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex para sa aton nga trivia for today. Maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Trivia for today. Madamo nga salamat, Pastor Alex, sa sina nga mga impormasyon. Linto naman kita sa aton iya nga talakayan portion. But before that, luyag ko lang tamyawon sang happy 66th birthday today si Nanay Shirley Estorninos. Yan, gapamati dara si Nanay Shirley. Happy listening po. Happy 66th birthday, mother ni Dr. Carla. This time, dari kita sa aton iyang topic about International Day of Persons with Disabilities. Subong, no? December 3. Kag makaupod naton ang aton nga resource person from DepEd Region 12. Siya ang aton regional supervisor on special needs education, no? Special Needs Education Program Supervisor si Ma'am Cynthia Diaz. Good morning, Ma'am Cynthia. Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga listeners at saka mga viewers. Good morning, Joy. Yeah, good morning, Ma'am Cinth. Istoryahan taning topic na ni. Ano ang kaimportansya sang pagsaulog sang IDPD or International Day of Persons with Disabilities para sa Region 12, no, particularly sa DepEd, labi na sa SPED community, ma'am. Okay, so again, no, good morning. So, nagapasalamat kita, no, because in December 3, we have this celebration. Yung theme natin is Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. So, tama yung ano mo na talagang mahalaga ito, no. I would like to say it's very important, especially in SNED community, because number one is it gives
number one is talaga yung ma-raise yung awareness ng ating ah, mga sa paligid natin, ma-raise yung mga awareness that this persons with disabilities, no, may mga ano sila, meron din silang kakayahan, meron din silang mga accomplishment na marami sa kanila po ay maging successful. Pangalawa po is yung it promotes respect. Mahalaga talaga na kahit may mga disability yung ating mga kapatid, ay kailangan nila ang respeto mula po sa atin o sa ating community. So for the SNED, for in the regional office, I would like also to acknowledge, because some of our schools divisions, they're also celebrating this important day. Kasi yung ating activity po, we've done with the regional activity, parang ano na kasi yun, Mega Joy, parang buo na, that was November. So for this year, for this month, school-based na po yung ating activities for this International Day of Persons with Disabilities. Diri sa aton, ma'am, sa Region 12, ano ka dako ang populasyon sang mga learners nga may disabilidad? Kag Okay. ano ang mga primary needs nila? Okay. So number one, ang population kasi based doon sa ating LIS, kasi itag po kasi natin sa LIS. So yung ating system, meron tayong almost 8,000. So we have 7,856 data na na-capture natin from kindergarten up to senior high school. So marami po tayong mga learners na naitag doon na may mga disability, iba-iba po, no? May mga iba-iba po, may mga autism, ADHD, intellectual disability, and others. So naitag po yun sa LIS. So bawat divisions po ay meron silang data na ibinigay sa atin sa region. Na-segregate na po yun, at saka segmented na yon na yung ating data na meron tayong ganon. For yearly, we gather data for learners with disabilities. So yung ano mo po, kung ano yung mga programa natin is actually, yung mga ano natin is, ang DepEd kasi, because of this data, this is the basis for the budget na ida-download sa atin from the central office. So, ang yearly kasi, Mega Joy, yearly, nagabigay po sa atin ang DepEd na national, na nagbigay ng budget for these learners to be, yung nagkaroon tayo ng assessment, no, to be assessed from the allied medical, like yung ating developmental pediatricians, especially to those learners who do not have this assessment pa. Kasi alam mo naman po, medyo expensive yung ating assessment, di ba? Oo, pupunta pa tayo sa Davao, pupunta pa tayo sa ibang lugar. So kaya ang DepEd from the national office through the regional, nagbibigay ng fund for assessment sa ating mga na-identify or may mga tinatawag natin na learners with red flags. Anong mga flagship program ninyo sa DepEd, ma'am, para masiguro accessible kag inclusive ang education para sa mga bata nga may disability? Okay. So actually, yung tayo, no, yung mga tinatawag natin na inclusive education, nasa yung natin mga ang ginawa upo natin is yung talagang education for all, that we provide access for learners with disability regardless, no, kung ano yung kanyang kapansanan. So ang una, okay, meron tayong ginawang meron tayong bawat, alam mo naman, like example, no, bigyan tayo ng example, yung ating mga deaf learners. So ang ginawa po natin is we provided them materials na nakasulat po sa sign language o nakalagay doon yung mga basic, para po, that's a workbook na pwede pong matulungan yung ating mga parents na tuturuan ng mga bata sa sign language o sa Filipino Sign Language. Pangalawa po ay yung ating tinatawag na, in fact, we extended for this year. Now we were able to train ating ALS teachers natin, kasi yung ALS natin, medyo alam natin na may mga adult tayo na disabilities na parang mahiya tayo na hindi natin na-capture doon sa elementary at secondary schools. So ang ginawa natin, may mga adult learner tayo na na-enroll sa ELS. So we train teachers paano i-handle yung mga learners natin na medyo may edad na nasa ALS, paano i-handle, kasi they have also their disability. So, paano siya matugunan yung kanilang pangangailangan. So, another one is we strengthen the transition program.
So yung mga learners natin na medyo mahirapan sa academic is nagkaroon tayo ng training na yung mga learners natin with partnership with other agencies like TESDA, may mga skills training tayo para yung learners natin na enroll sa transition program ay mabigyan ng talagang training. Like I think that was last month. We attended yung last year nila, yung activity nila na ipa-showcase nila yung kanilang output. So through the help of TESDA. And then we also have, aside from the fund downloaded for assessment, we also have, we ensure that we can provide not only access to education ng ating mga learners, but we try to also to connect parents, no, para matugunan talagang inclusive education. And then we also had our orientation and even seminars for school heads with the IRR natin ng 11650, that's DepEd Memorandum 7 2025, na talagang mas strengthen ang inclusive education para it should be education pala, talagang masasabi natin na education for all regardless of learners with disabilities or regardless of persons with disabilities. You mentioned na kailangan yung mga magulang din, no? May part sila. So ano yung inyong message po sa mga magulang na may mga physically challenged na mga anak or mga guardians nila, no, na ma-mold yung learning journey ng SPED learners? Okay, so talagang importante ang mga magulang, no? Yung palagi kong sinasabi, Miguel Joy, ako I am mother of yung bata ko with autism. So talagang masasabi ko na medyo unang-una ay mahirap tanggapin. Pero as parents, no? As parents sa community, no? Talagang talagang pinakamahalaga diyan ay acceptance. And then, tanggap natin na yung mga bata natin ay mayroong kailangan na talagang tulong, kailangan ng tulong natin na maging functional sila. So, let's work together as partners, no, with the teachers, because as parents, hindi natin kaya na tayo lang. So, we need partners like teachers in school, and then let's provide support. Ito talagang mahalaga, support, love for our children, and then supportive environment for our children. Kasi sometimes medyo tayo mismo hindi natin alam kung anong gagawin natin. Talagang nakita kasi natin na mahirap maging magulang, pero ang mahalaga ay kailangan nating tulungan yung mga anak natin. So let's go to kailangan i-advocate natin din na sa mga magulang na punta sila sa paaralan. Kasi may mga teachers tayo na na-train to handle this kind of learners, different learners natin. Kasi kung kahit tayo lang, hindi natin siya makaya. Kasi kaya nga, sabi ko palagi kong sinasabi sa kanila ng mga magulang every time that we have our conversation with parents. So, let us remember, di ba, na nasa Bible na, we are fearfully and wonderfully made by God. So, let's find purpose despite the limitations of our children, of our, siguro yung mga may mga kapansanan natin. Kasi there are learners, there are people na naging with disabilities that they are successful. So look at the positive side of them. And ang susi dyan ay talagang mamold natin sila to be that person God wants them to be. Diba? Yes. No? Yun. Primary support talaga is consistent and then offer unconditional love. Talaga yun ang pinakamahalaga. Oo. Pag naramdaman nila yung love ng kanilang mga magulang, ng mga tao sa paligid nila, mas matap yung kanilang full potential. Yes, oo. They have also their potentials na hindi natin alam. So kaya ang aside from that, siguro mas mahalaga din na hindi yung iba kasi mga magulang, Miguel Joy, parang mahiya sila. Pero talaga nating natin yung mga tulungan natin na ilabas. I'm happy because yearly we have yung increase na yung enrollment ng ating mga learners with disability that we're able to capture in our schools. So ibig sabihin, marami ng mga magulang na talagang lumabas na sila at talagang
nakita na nila na kailangan nilang tulong sa paaralan. Yes. At saka hindi na dapat ikahiya yung ating mga anak na mayroong disability. And they have also their potential. Let them live normal lives, di ba? Yes, oo. Maging functional. Functional. Yan. Yes, Thank you so much, Ma'am Cynthia. I know you're speaking from experience. No, Yes. And thank you also for the Oo. opportunity. In Apa. fact, I would like also to extend yung mga parents natin and then yung mga teachers natin who were able to join our regional SNED Fund Day na ipakita natin yung that's one of the initiative in the region na I was able na hindi ko na mention kanina na we had our regional SNED Fund Day that we were able to showcase our learners with disabilities, yung ating mga blind, yung ating mga deaf, yung ating mga intellectual disability. They were able to showcase that they have also their talents, they have also their skills, no. So we're happy, and then it's one way also of thanking our participants, our parents who were able to join that first regional SNED Fund Day, Ma'am Joy. Thank you, Ma'am Cyn. Tandaan natin, every child is a gift from God. Yes. God bless you po. Thank you very much, and thank you for this opportunity. Yan ang aton nga Special Needs Education Program Supervisor sa DepEd Region 12, Ma'am Cynthia Diaz. Mga ginikanan dira learn also from trained teachers. So kadto kamo sa school, observe nyo ang ginahimo sang mga trained nga mga SNED teachers naton, and you can also do that at home sa inyong mga kabataan para mas ma-enhance pagid ila learning, kamo gid ang ilang strong support. Alas 9:05 diri na nanay ko to baton pagpangalagad kay mayara pa kita sang mga health information nga idulong sang Integrated Provincial